Magandang araw sa inyong lahat mga master. May gagawin tayo ngayon na Sony Bravia 32 inches LED TV. Ito ang kanyang model number. Ang working voltage nito ay 19.5 volts DC. At gumamit siya ng 2.35 ampere 19.5 volts na power supply. Ngayon ay susubukan nating i-plug in para makita ang problema. Sabi ng may-ari, ang problema daw nito ay lumalabas ang logo then nag-o-off ulit. Subukan natin mga master para makita natin ang problema. Huwag mo skip ang video baka may makaligtaan kang importanteng impormasyon at sikreto nito mga master. Pindutin natin ang kanyang power button para ito ay magpa-power on. Yun. Meron na nga mga master. Lumalabas ang logo then nag-o-off ulit. Kung mapapansin ay bumabalik ang logo nito at nag-o-off. Sa mga hindi pa nakasubscribe ay pindutin lamang ang kanyang subscribe at like button para sa libreng impormasyon para lamang sa inyo mga master. Obserbahang mabuti ang kanyang picture mga master. Nagkakaroon ito ng logo at nag-o-off din bigla. Kwento ng may-ari, na stock lamang daw ito ng ilang buwan at noong gagamitin na nila ay nagkaroon na ng problema ang kanyang TV. Ano sa tingin nyo ang problema nito mga master? Halina at ating tuklasin. Sundan mo lang ang bidyong ito para hindi ka malito mga master. Ang unang gagawin natin ay tatanggalin natin ang mga screw nito, counterclockwise ang pag-ikot nito mga master. Sunod ay tanggalin din natin ang screw nito sa baba. Gamit tayo ng flat screw para sa pagbukas ng kanyang back cover mga master. Kapag umangat na ay unti-unti mong itaas ito para ito'y matanggal. Ang first step na gagawin natin ay i-check natin ang voltahe na pumapasok sa kanyang board. Minsan ang mga ganitong problema ay kagagawa ng over voltage o drop ng voltage. Ituturo ko sa inyo ang pinakamabilis na ruta sa pag-repair nito mga master. Gagamit tayo ng digital tester. I-range natin ito sa DC. At ngayon ay i-plug in na natin sa mainline mga master. Pagkatapos ilagay na natin ang kanyang DC socket. Masdang mabuti ang kanyang voltahe mga master, kung mababa ay nasa power supply ang problema. Ang nasusukat dito ay 19 volts, ibig sabihin okay ang kanyang power supply mga master. Subukan natin pindutin ang kanyang power button. Hintayin nating magkaroon ng backlight mga master. Yun. Meron na mga master. I-test natin ulit ang kanyang voltahe. Ang nasusukat natin sa output ng IC ay 18.9 at pumapalo din sa 19 volts. Ang ibig sabihin nito ay okay ang kanyang supply. Kapag ang voltahe ay nag-drop ng 15 volts ay maaaring power supply ang problema. Pero ang sitwasyon nito ay okay ang kanyang supply. Ang next step na gagawin natin ay dito tayo mag-concentrate sa backlight inverter stage nito. Bakit? Kapag nakaka-detect kasi ang IC na ito ng uneven voltage patungo sa LED backlight ay maaaring mag-trigger ng shutdown ng buong system nito. Ang susunod na gagawin natin ay tanggalin natin ang kanyang supply input at ang socket ng LED backlight. Ang taktikang ito ay ginagawa ng mga expertong technician. Ang pag-bypass ng inverter IC sensor. Masdang mabuti mga master. Gawin lamang ito kung wala kang ipapalit na IC nito. Kung makikita ay hinihinang natin ang tatlong wire nito. Para sigurado ay i-testing natin mamaya ng ilang minuto kung talagang ito lang ang kanyang defective part mga master. Huwag kayong magmadali mga master, take your time. At ngayon ay nahinang na ay pwede nang ibalik ang kanyang LED socket. Dito na natin malalaman kung epektibo ba ang ginawa nating solusyon, i-plug in na natin sa outlet mga master at ilagay ang kanyang 19 volt supply. Makikita natin sa puting plastic na ito kung iilaw ang kanyang backlight. Maaari na nating pindutin ang kanyang power button. Hintayin natin na magkaroon ng ilaw ang kanyang backlight. Sana ay maging normal na ang kanyang board, masdang mabuti mga master. Yun. Meron na siyang backlight mga master. Hintayin lang natin ng ilang segundo para masiguro na hindi na ulit ito mag-restart. Kung makikita ay hindi na nag-o-off ang backlight nito, nangangahulugan nagnormal na ang kanyang system.
Ayos! Sa mga hindi pa nakasubscribe ay inaanyayahan namin kayong pindutin ang subscribe at like button para sa libreng impormasyon para lamang sa inyo mga master. Ngayong nagnormal na ang kanyang backlight ay maaari na nating tanggalin ang socket at male plug nito mga master. Titignan din natin mamaya kung normal ba o may problema ang kanyang screen. Bago natin takpan ay lagyan lang natin ng glue ang open wire nito para safety sa short circuit. Pagkatapos nito ay maaari na nating ibalik ang kanyang back cover. Sa mga nagtatanong kung tatagal ba ang mga ganitong diskarte, ito ay nakadepende sa natitirang lifespan ng backlight at IC nito. Sa mga magpapa-shoutout please comment down below at sa susunod na video ay asahang maisali sa video ang pangalan ninyo. Salamat mga master! At ngayon ay testing na natin ito. Sana ay normal na at hindi na nag-o-off. Masdang mabuti mga master. Yun. Normal na nga ang picture mga master, sa mga masugid naming taga-subaybay, baka pwedeng i-like nyo ang videong ito. Malaking tulong na din sa aming mga content creators para mas maihatid sa inyo ang mga mas marami pang mga libreng impormasyon para sa inyo mga master. Salamat sa walang sawang suporta.